Inilagay ni Trump at Pete Hegseth sa kahihiyan ng kaliwang Amerikano, pandaigdig at radikal sa pagpapakitang ang krisis sa Iran ang tunay na sentro ng problema. Ang Guwardyang Revolusyonaryo at network ng suporta sa Tehran. Ngayong Martes, 12 ng Mayo 2026, pinalakas ng Washington ang presyur sa pinansya, militar at diplomasya laban sa rehime ng Iran. Habang pinapalaki ng ilang sektor ng kaliwaang reaksyon ng Estados Unidos bilang iskandalong pampulitika. Matindi ang pag-atake ng kaliwang Amerikano sa mga desisyon ni Trump hanggang sa magsimulang makita sa praktika ang mga bunga nito para sa pandaigdigang katatagan. Ngayon, lumabas na ang debate sa magagandang salita at pumasok sa matinding realidad. Illegal na langis, humina ang mga milisya, duguan ng Hezbollah sa Lebanon at isang revolusyonaryong gwardiya. Ang na-expose bilang bahagi ng kaguluhan na kasalukuyang nilalabanan. Ikukuwento ko na sa'yo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling updated impormasyon sa real time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayal na nakita mo na. Pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves. Sinimulan ng Amerika ang opensiba gamit ang pera. Nagbabala ang kagawaran ng Tesoro ng Estados Unidos sa mga bangko laban sa pagsisikap ng revolusyonaryong gwardiya na iwasang ang mga sanksyon at panatilihing aktibo ang kanilang mga network. Kasabay nito, inanunsyo ng Washington ang aksyon laban sa 3 tao at 9 na kumpanyang sangkot sa pagpapadala ng langis ng Iran sa China na konektado sa Hong Kong, United Arab Emirates at Oman. Mahalaga ang bahaging ito ng krisis dahil ipinapakita kung paano sinusubukan ng Tehran mabuhay sa labas ng mga alituntunin. Kapag pinuntiryan ni Trump ang sistemang ito, hindi niya inaatake ang isang abstraktong ideya. Tinatamaan niya ang pondong napapalakas sa pressure ng Iran sa gitnang silangan. Sumabak si Hegseth sa krisis na ito upang ipagtanggol ang muling pagbubuo ng militar ng Estados Unidos at proteksyon ng chain of command. Ginamit ng kaliwa ang isyu ng bala at budget para sabihing naliligaw ang Washington, ngunit ipinapakita ng balita na nagastos ng digmaan ng mamahaling armas at nagdulot ng debat sa pagpupuno muli ng mga inventaryo. Sinimula ng gobyerno na ipagtanggol ang budget na $1.2 trilyong para muling buuin ang lakas, pabilisin ang produksyon at pigilan ng Iran, China at Rusya na basahin ang anumang pagkaantala bilang kahinaan. Para kay Hegseth, hindi malulutas ang ganitong krisis gamit ang luma na arsenal, mabagal na industriya at tropang itinatapon sa alitan ng partido. Sinubukan ng kaliwang Amerikano na baliktarin ang sitwasyon gamit ang kaso ni Mark Kelly, pero nauwi rin sila sa isang kontradiksyon. Habang inaakusahan si Hegseth ng panguusig, iniiwasan nilang talakayin ang sensitibong isyu. Nagsimula ring makipag-usap direkta ang mga politiko sa militar sa gitna ng krisis. Sumasagot lang siya sa tangkang gawing entabladong pampulitika ang disiplina ng militar. Habang nagbabanta ang revolusyonaryong gwardiya sa mga rutang pandagat, umaaksyon ang mga kaalyado ng Iran sa Lebanon at tinatarget ng Estados Unidos ang mga Iranyanong network ng pondo. Sa Lebanon, ang Hezbollah ang malinaw na patunay ng mataas na presyo ng suporta sa Tehran. Ayon sa Reuters, sumali ang grupo sa digmaan sa tabi ng Iran noong 2 ng Marso na nagdulot ng matinding pagkapagod sa militar at politika. Ipinapakita ng ulat ang matitinding pagkalugi-paglikas ng daan-daang libong tao mula sa kanilang base ng suporta at lumalaking presyon sa loob mismo ng Lebanon. Ang Hezbollah na tinulungan ng revolusyonaryong gwardiya noong 1982 ay sinubukang gamitin ang digmaan para makabawi. Ngunit ipinakita lang ang halaga nito bilang panrehiyong braso ng Tehran para kina Trump at Hegseth. Ipinapakita ng pagkapagod na ito na dapat ding mapunta ang presyon laban sa Iran sa mga kaalyado nito. Sa Iraq, ibang paraan ang senyales. Ayon sa Reuters, maraming milisyang suportado ng Iran ang ayaw pumasok ng hayagan sa digmaan kahit ilang dekada at bilyon-bilyong dolyar nang ipinuhunan ng Tehran sa mga grupong ito. Ipinapakita ng ulat na humina ang mga network dahil sa pagkawala ng mga lider na putol na supply, pagkawala ng Syria bilang ligtas na base at mga komander na mas interesado sa kapangyarihang pampulitika at lokal na negosyo. Binabago nito ang pananaw sa krisis. Nagbabanta pa rin ang Iran pero iniisip na ng kanilang network ang gastos bago kumilos. Kapag nagsimulang mag-alinlangan ng mga kaalyado, nawawala ang imahe ng ganap na lakas ng Tehran. Umabot din ang krisis sa mga interes ng China sa Golpo.
Inakusahan ng Kuwait ang Iran sa pagpapadala ng armadong grupo mula sa Revolusyonaryong Gwardiya para atakihin ang isla ng Bubia na may proyektong pantalan na tinutustusan ng China. Ayon sa Associated Press, 4 ang naaresto at 2 ang nakatakas matapos ang insidente noong ika-1 ng Mayo. Mabigat ang kasong ito dahil sinisira nito ang imahe na ang Teheran ay kasosyong estratehiko lamang ng Beijing laban sa Washington. Nagiging panganib ang Revolusyonaryong Gwardiya kahit sa lugar ng pamumuhunan ng China bago ang pagdalaw ni Trump sa Beijing. Para sa White House, ito ay malakas na argumento kay Xi Jinping. Ang Iran ay nagbabanta sa mga ruta, daungan at interes na lampas pa sa Estados Unidos. Ang pinsalang pantaw ng digmaan ay nagpapahina sa propaganda ng paglaban. Iniulat ng Reuters na higit 3,000 ang namatay sa Iran mula na magsimula ang labanan noong Pebrero 28 ayon sa pinuno ng forensic medicine ng Iran na binanggit ng state media. Tinataya ng grupong Hahana na may 3,636 na namatay kabilang ang 1,700 at isang sibilyan. Ipinapakita ng mga numerong ito na hindi nagdala ng seguridad, kasaganaan o tunay na soberanya sa mamamayan ng Iran ang pulisya ng Revolusyonaryong Gwardiya. Nagdulot ito ng digmaan, pag-iisa, mga sanksyon at dalamhati. Ginagawa ng radikal na kaliwa na simbolo ng paglaban sa kanluran ang Teheran. Ngunit nagdurusa ang mga pamilyang apektado, paralisadong ekonomiya at itinutulak sa krisis ang mamamayan na inilalako ng rehimen bilang tagumpay. Ipinapakita ng kasaysayan ng Iran ang panganib ng pagromantisa sa rehimen nito. Noong 1979, sinubukan ng ilang bahagi ng kanluran na tingnan ang Rebolusyong Iranian bilang isang simpleng reaksyon ng mamamayan laban sa panlabas na impluensya. Makalipas ang kaunting panahon, sinakop ng mga radikal na estudyante ang embahada ng Estados Unidos sa Tehran at ginawang bihag ang mahigit 50 Amerikano sa loob ng 444 na araw. Itinala ng kagawaran ng Estado na nagsimula ang krisis noong ika-4 na Nobyembre, 1979 at malalim itong naapektuhan ng relasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Tumagos ang aral nito sa loob ng mga dekada. Kapag fanatismo ang patakaran ng Estado, madalas nagugulat ang mga unang sumusuporta rito. Napatunayan ng ibang bansa na sumusuko ang mga rehimeng nananakot kapag pinagsama ang pressure na pang-ekonomiya, diplomatiko at militar sa tamang tagal, gamit ang diplomatikong pagdukot at regional na milisya. Ilang taon ding hinamon ng Libya ni Muammar Gaddafi ang kanluran sa gitna ng mga ipinagbabawal na programa, isolasyon at panlabas na banta. Hanggang sa pumayag noong 2003 na talikuran ang mga programa ng sandata ng malawakang pagkawasak at buksan ng daan para sa mga inspeksyon sa dating Yugoslavia. Si Slobodan Milosevic ay naniwala na kaya niyang labanan ng NATO at sumugal sa pagkapagod ng mga demokrasya sa kanluran. Ngunit ayon sa mga pag-aaral ng RAND, tinanggap niya ang mga kondisyon tungkol sa Kosovo noong Hunyo 1999 dahil sa takot sa mas matinding kampanya ng pambobomba. Patuloy ang pressure sa 3 direksyon. Sa Kongreso ng Amerika, kailangang ipagtanggol ni Hegseth ang pagpupuno ng mga kagamitang militar at pigilan ng kaliwa na gawing pampulitika ang seguridad ng bansa. Sa ekonomiya, posibleng panatilihin ng Treasury ang higpit sa mga bangko, kumpanya, langis at tagapamagitan ligados ao regime iraniano. Sa larangang diplomatiko, si Trump ay papasok sa pag-uusap kasama ang China dalang isang hindi komportableng katotohanan para sa Beijing. Ang Iran ay hindi lang isang kapaki-pakinabang na katuwang laban sa Washington, kundi isang pinagmumulan ng kaguluhan malapit sa mga ruta at daungan na mahalaga rin sa mga Chino mismo. Nagpanik ang pandaigdigang kaliwa dahil nag-iba na ang ipinapakitang halimbawa. Hindi na usapan kung gusto mo man o hindi si Trump, kundi kung bakit marami pa rin pilit pinoprotektahan ng imahe ng Revolusyonaryong Gwardiya na hinihila ang mga taga-suporta nito sa pagbagsak. Ako si Milson Alves, isang internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.